Magandang gabi mga kapatid. Magandang umaga o magandang hapon sa mga kapatirang nating nasa ibang bansa na nakikinig sa oras na ito. At naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon at turuan tayo upang ating maunawaan ang kanyang mga salita. Tayo'y sumandaling manalangin. Dakila naming Ama, muli po kaming tumatawag sa inyo sa panalangin upang gabayan mo kami sa aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita. Kayo po ang magbigay ng kaliwanagan at kapangyarihan sa iyong salita upang ito'y maging pagpapala sa aming buhay Kristiyano. Dalangin po namin ng basbasan mo kaming lahat samantalang kami po ay nag-aaral sa mga salitang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nasa kabanatang 2 pa rin tayo ng aklat ng Apokalipsis, mga kapatid. Nasa talatang 18 tayo hanggang 29 at ang ating pinag-aaralan ngayon ay ang iglesia sa Tiatira. Alam niyo mga kapatid, yung mga 7 churches na ating nababasa sa aklat ng Apokalipsis mula sa chapter 1 hanggang chapter 3, yan ay larawan ng lahat ng iglesia sa buong panahon. Mula sa iglesia sa Jerusalem hanggang sa uling iglesia sa panahon natin ng Laodicea. Bagamat itong 7 iglesyang ito ay existing, subalit ang kanilang bilang na 7 ay nangangahulugan na lahat ng mga churches. It is a perfect and complete number. Although ang mga iglesyang ito, kung basahin ninyo ang Apokalipsis, they were arranged historically from mula sa iglesia sa Ephesus hanggang sa panahon natin ito, and Ephesus points to the church in Jerusalem and up to the modern church ngayon na tinatawag ng Laodicea. Bagamat sila ay historically arranged at meron sarasariling message during their time, subalit ang bawat message ng Panginoon sa mga churches na ito ay message din sa bawat churches, katulad ng panahon natin ngayon. Pansinin ninyo, ang iglesia na tinatawag na Tiatira ay isang iglesia na ayon sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay walang hindi nakikita sa mga gawain ng church. Yung kabutihan na ginagawa ng iglesia ay nakikita ng Panginoon. At ganoon din ang kasamaan, kuminsan ay nakikita rin niya sapagkat wala tayong ma-cover o wala tayong maitago sa kanyang banal na paningin. Kaya makikita ninyo, sabi niya, yung introduction niya, dito sa English Bible, babasahin ko, mga kapatid. Kung ano man ang Bible ninyo, tignan lang niyo kung Pampango, Tagalog o ano man. Basta ito'y babasahin ko lang sa English. Sabi niya, these are the words of the Son of God. Son of God. Sa makatwid siya ang Diyos, siya makapangyarihan. Whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. So,
sa makatwid ang kanyang mga mata ay wala kang may itatago at ang kapangyarihan niya ay walang igit na kapangyarihan kaysa sa kanya. Kaya lahat ng nakikita niya, maaring ay binibigyan niyang commendation or maaring pinaparusahan niya yung ating mga maling bagay na nakikita niya sa atin. So sabi niya sa verse 19, I know your works, I know your deeds. Alam niya. Sabi sa iglesia sa Thyatira, alam ko lahat ang ginagawa mo. For example, anong alam niya? Alam ko yung pag-ibig mo at pananampalataya at yung paglilingkod mo sa mga tao at hindi ka, you are not getting weary, sabi niya. So sabi niya, I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Tingnan niyo, ang kanyang mga gawa, ang kanyang kabutihan, na ginawa niya noong una, hanggang ngayon ay ginagawa daw niya. So ano yung mga kabutihan ng iglesia ito? For example, yung mga orphanage, yung mga batang kinukukup nila, yung mga ospital noong unang panahon, they are run by churches. Maraming mga orphanage yan kawang gawa, pagtutulong sa mga tao. Ang church, especially the Catholic Church, ay marami rin tinutulungan ever since. Kaya meron silang iba't ibang foundation kung saan sila ay tumutulong sa mga mahihirap, sa mga tao, sa mga kapuspalad. So sabi niya, alam ko ang gawa mo. Alam ko yung pagmamahal mo, yung pananampalataya, yung paglilingkod mo, at hindi ka nangawit sa kanyang paglilingkod. You're not getting weary. At yung ginagawa mo noong pang-una ay hanggang ngayon ginagawa mo pa rin. So we see this church, imagine natin yung mga sentence na pinag-aaral natin kung sino ang church na tinutukoy niya. Ngayon, sabi dito, kaya lang sabi niya, nevertheless, I have these things against you. Yon. Kung paano nakikita niya ang kabutihan, ay nakikita din niya kung ang isang iglesia na gumagawa ng mabuti ay natatanghay din sa kasalanan, sa maling gawa. Ano yung kasalanang nakikita niya dito? Sabi niya, nevertheless, I have this sin against you. You tolerated that woman, Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads many servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Yon. Sa makatwid ang iglesia ito, despite sa kanyang mabubuting gawa o kawang gawa sa bawat tao, siya ay nakiyapid. Hindi lang nakiyapid sa sistema ng sanlibutan, kundi pumasok sa kanya sa pamamagitan ng mga iba't ibang turong pumasok sa kanya ng iba't ibang relihiyon na gusto niyang maging isa sila. Kaya ang kanyang katuruan ay naging adulterated. Pumasok yung yung idolatry sa church na ito. And of course, when there is idolatry, there is also sin of adultery, of fornication, kung ano-anong sexual sins na pumasok. At yan ay mababasa natin sa kasaysayan, the history during the dark ages ng ating history. Kaya itong church na ito, despite of yung gawa niya mabuti kuminsan, pagtulong sa mga tao, subalit siya ay nalugmok sa malit iba't ibang katuruan, including paganism, idolatry, immorality. Kaya yung turo ng Panginoong Yesus ay naging malabo at madilim at isang tabi yung turo niya.
like what I said to you during the time of Pergamum, yung church na ito ay binawal na basahin ng Bible during that time. And ang kanilang paniniwala, yung lamang nangunguna sa kanila, ang merong karapatang mag-aral at mag-interpret sa Bible. Yon ang kanilang paniniwala. Hindi nila nalalaman that the church is not infallible in matters of truth, faith, and morals. Kundi ang Bible ang mahalaga, but they prohibited the Bible to be read by members. Ang sinabi nila, yun lamang kanilang pinuno ang nakakaalam sa Bible, and ano ba yung gagawin ng kanilang congregation is just to listen sa mga messages ng mga pinuno nila. Maraming reliyon na ganyan. Tingnan ninyo sa ating kapaligiran. They do not read the Bible. They just rely on the teachings of their church. So, whatever is taught sa church nila, amen sila. Yun ang nangyari. And who is this Jezebel? Ang Jezebel na ito in the Old Testament is the wife of Ahab, the King Ahab. At siya rin nag-umpisa ng idolatry and immoralidad doon. Parang si Balaam na pinag-aral natin sa church sa Pergamum. Balaam professed to be a lingkod of God, professed to be prophet of God. But he is the one who seduced the Israelites to commit adultery and to marry unbelievers. Yun ang sin ni Balaam na ating mababasa from Numbers chapter 22, Numbers chapter 23, 24, and 25. Mababasa ninyo ang life ni Balaam. Itong Jezebel na ito sa Revelations, pag nasa latter part tayo ng Revelation, ay makikita niyo, it represent a church. A woman represent a church that seduced the church into idolatry. Yan ang nangyayari. This church ay halo-halo ng teaching niya. Ang church na ito, inabsorb niya yung paganism, inabsorb niya yung Judaism, inabsorb niya yung iba't ibang turo. Kaya, lumihis siya sa daan ng Panginoon up to now. Ngayon, tingnan ninyo sinasabi niya. Sabi niya, nevertheless, I have this against you. You tolerated that woman Jezebel, who calls her a prophet, and by her teaching she misleads many servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I mentioned this to you no nakaraang linggo. What is food sacrificed to idols? Anong kahulugan nito sa panahon natin? Noong panahon yan ay mga pagkain na inaandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon natin, yung ating mga fiesta, sometimes makikita niyo, they are also offered to idolatry. Every fiesta natin ay inaandog nila sa isang santo. This is the problem of the professing church. Ngayon, sabi ng Panginoon dito, I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Binigyan ko siyang panahon para mag-repent. Sa panahon natin, even in the 17th or 16th century up to now, mayroong mga tunay na Kristiyanong lumitaw. And one of them is Martin Luther, the Wesleyan Brothers. Lahat ng mga tunay na mananampalataya, kahit ilan lang sila, ay lumitaw at nangaral sila against this idolatrous practice of the church. Up to now, we believers are preaching against idolatry. Ayaw nating makipag-fellowship o makisama sa mga churches who are practicing idolatry.
And we preach against idolatry, against immorality. Pero ang church na ito hanggang ngayon ay it is still an idolatrous church. Although they profess now to read the Bible, but they are only reading verses na gusto nila. Yung mga verses na against sa kanila, hindi nila binabasa. And there was a time when they hate the Bible. Why? Sabi nga, many hates the Bible because the Bible is against them. Many are against the Bible because the Bible is against them. Ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Ayaw nilang ibuksan ang kanilang mata sa katotohanan. They became slave of their own religion. Naging kuwan sila what they called in English fanaticism. Yan ang nangyari, mga kapatid. Up to now, this church does not repent against idolatry. They are still practicing it. So sabi niya, I have given her time, verse 21, to repent of her immorality, but she is unwilling. Yun, sabi niya, unwilling sila. Ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na yung kanilang ginagawa. At yan ay nakikita natin, majority of religion today, ganyan. Instead of following the Lord Jesus Christ, yung sinabi niya tungkol sa kanyang kamatayan sa krus, sabi niya, you do this in remembrance of me. Ang sinasabi niya, dapat natin palaging i-remember yon. But the church today is not remembering, it is dramatizing it. Dinadramatize nila yung cross at yung resurrection na para bang ngayon pa lang siya nabuhay muli. Yun ang nangyayari. Na meron silang drama na sinasalubong nilang maaga that he is risen. As if though ngayon lang siya. Kung inaalala lang nila, if they will follow the Lord in His exhortation that wherever we meet together, we remember Him. Why? We do this every time the church meets. In the breaking of bread, we remember the Lord Jesus Christ. We do not dramatize His death because that was given, that was nangyari yan once and for all, and we do not need to repeat it and dramatize it, but only we remember it. Maraming mga katuruan nawala sa scripture. Ayaw nilang talikuran ng katuruan yan. They don't want to admit that we're wrong. Kaya sabi niya, I've given, verse 21, I've given her time to repent of her immorality, but she is unwilling also. Ayaw niya. So ano sinabi ng Panginoon? So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her intensely unless they repent of their ways. Parurusahan ko sila, sabi niya. Instead yung bed of roses, instead masaya ang buhay nila, but they will bed of affliction. Parurusahan sila. Unless they repent. What is sad is up to now, they do not repent. Yung mga leaders nila, ang kanilang sinusundan. I will strike your children dead, sabi niya. Then all the churches will know that I am He who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Upang maunawaan nila na ako makapangyarihan at alam ko nangyayari, and I search everything sa aking mga mata. At ang mga gumagawa nito ay parusahan ko sila ayon sa kanilang mga magawain. I will, repay each of you according to your deeds. However, mga kapatid, let us understand that in our studies of the 7 churches of Asia, almost ang mga churches ay merong pagkukulang sa Diyos. Some are rebellious against God, although they remain to be called Christian. Yung sabi ng Pergamos,
They did not deny the name of Christ. Christian pa rin sila, but they do not obey Christ. Kaya what is happened today in our Christianity is an adulterated Christianity. Majority of the churches call them Christian churches, but their teaching is not in according to the will of God. It becomes an adulterated truth ang kanila. It is rebellion against God. But despite of that, sabi niya, despite of this problem, every local church, every one of the 7 churches, kung basahin ninyo, merong palaging mga taong hindi lahat sumuway sa Diyos. Merong taong nanatiling tapat sa Diyos. This I see in many churches. Minsan merong isang church na member ang isang tao, pero sabi niya, hindi po ako naniniwala sa ganyan. I do not believe in adultery. Although he is a member of that, but he do not believe the teachings. Kaya meron din, mga kapatid, na enlightened sa katotohanan. Maaring ang mga taong against those things, they are born-again believer by faith. Meron namang taong sabi niya, kung saan ako, kung saan ako'y sinilang, kung ano ang aking nakagisngan, sabi pala niya, ay hanggang mamatay ako doon na rin, sabi niya. Sa mga kapatid, wala siyang desire to be enlightened to the Word of God. Kaya minsan inikayat ko silang mag-aral salita ng Diyos. Kaya sabi nila, ayaw nila, bakit? Sapagkat baka daw daling ko sila sa ibang pananampalataya. Tingnan nyo, they do not want to hear the truth. Kontento na sila sa kalagayan nila. Kaya sabi ng Panginoon, binigyan ko kayong panahon to repent, but they did not repent. However, sabi niya, now, verse 24, tingnan nyo, I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold of her teachings, yun, sa mga kapatid doon, sa mga tao doon na hindi sila naniniwala sa turong yan, sapagkat ginagabayan pa rin sila ng Diyos. Before I became a Christian, I was a member of a religion. But the Lord enlightened me to follow the Lord Jesus Christ and to set my back on that religion that do not really obey the Lord Jesus Christ, but they obey their hierarchy, yung mga matataas sa kanila. So, yung mga na-enlighten sa ganitong pagtuturo, ito yung sinabi niya, now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold of her teachings and have not learned Satan's so-called deep secrets, na tinanggihan ninyo at hindi ayaw ninyong i-follow yung turo ni Satanas. Ano yung turo ni Satanas? Whatever is against the teaching of Christ is Satan's teachings. Idolatry is Satan's teachings. Lahat niyan. So sabi niya, those who have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose, sabi niya, any burden on you except to hold on to what you have until I come. Manatili kayo sa katotohanang naunawaan ninyo. Layuan ninyo ang mali. Manatili kayo sa katotohanang naunawaan ninyo at ayon sa salita ng Diyos. Kung kayo man ay member sa isang relihiyon na hindi ayon sa salita ng Diyos ang ginagawa niya, at kung ikaw ay naliwanagan, na enlighten, you come out from among them and separate. At sabi ng Panginoon dito, wala akong hindi ka parurusaang kasama nila, sabi niya. I will not impose any other burden on you except to hold on to what you have until I come. Manatili ka sa katotohanang nasa inyo ngayon. Manatili ka sa katotohanang sinabi ng Diyos sa iyo sa magitan ng kanyang salita. Lahat tayo, we were enlightened. Many of us are members of false religion. But by the grace of God, when we were enlightened to the Word of God, manatili tayo
sa katotohanan yan, huwag kayong bumalik muli. Sapagkat ang isang Kristiyano na nakakilala kay Kristo, maaari siyang magkasala. But one thing that hindi niya pwedeng gawin ay upang talikuran ang katotohanan na nalaman niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. So sabi dito, sabi niya, except to hold on to what you have until I come. Intayin ninyo ako, darating ako, manatili kayo, kahit kayo persecuted, kahit hindi kayo popular sa sanglibutan ito, kahit dumadanas kayo ng maraming pagsubok at kinukutya kayo ng maraming tao dahil sa inyong paninindigan at pagtalikod sa maling turo, manindigan kayo at manatili at intayin ninyo akong darating. Yun. So that is the patience of waiting the Lord Jesus Christ na sinasabi niya sa mga iglesia sa Thessalonica. He commended the church of Thessalonica for their patience in waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Ano yung patience? Yung maraming pagsubok dito sa mundo, yung maraming problema ay pinaindulot ni Satanas upang tayo manghina bago dumating ang Panginoon. But a true Christian, despite yung kanyang kahirapan, he is comforted always with that blessed hope, yung mapalad na kanyang inintay. At yan ay ang pagdating ng ating Panginoong Yesus to take us to heaven. And sabi niya, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. Lahat ng nagtagumpay ay sila ngayon ang sasakop. Ngayon we are rejected by the world. But sooner we will be the one na sumakop sa sanglibutan during the kingdom age. Kapag dumating ng hari, we will reign with Christ for 1,000 years. While we are now rejected by the world, but there will be a time that we will reign with Christ in that kingdom, 1,000-year reign. So sabi niya, the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. And that one will rule them with an iron scepter and will dust them to pieces like pottery. Doon naman ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kaparusahan sa lahat ng mga taong suwail at rebellious sa Kanya. But one thing is sure, we are not only exempted from that punishment, we will not be judged. Not only that, we will not be judged because there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi lang yon, kundi we will reign with Him forever. Yun ang mahalaga. Just as I have received authority from my Father, I will also give that one the morning star. Yon. I will give him the morning star. Yung nagtagumpay, yung tumalikod sa kasamaan, yung nanatiling nanindigan sa katotohanan despite yung kanyang persecution. Bibigay daw sa kanya ang morning star. Sino morning star? Ang Panginoong Yesus. Hindi ba nasa atin ang Panginoong Yesus nung tumanggap tayo sa Kanya? But the beauty and the glory of that morning star ay makikita natin kailan? Kapag siya dumating at dadalhin tayo sa tahanang Kanyang inianda para sa atin. No matter how glorious heaven is, but what thrills us most is the occupant of heaven. At yan ay ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, sino mang wika niya na may tinga ay makinig. Yan ang palagi niya. The 7 messages are always punctuated by those who have ears, let them hear. Anong gusto niya sabihin? Ang sinasabi niya is very important. Let us be serious. Sapagkat maraming tao nakikinig sa kaliwang tenga at lalabas din sa kanang tenga. Wala na, hindi na nila naintindihan. But we true believers must be serious. Like Elijah, ang tinig ng Panginoon ay napakaliit. Unless he will listen carefully, hindi niya maririnig. So yun ang sinasabi niya. Let them hear what the Spirit of says to the churches. So mga kapatid, yun ang last, yun ang Thyatira. Lord willing, next Sunday, isusunod natin ang the church at Sardis.
And when these churches already ay napag-aralan natin, makikita natin sa chapter 4 ng Revelation, si John ay inakyat sa langit. Wala na ang churches dito. Purely heaven na. And what happens dito, yung unbeliever, ang kanilang kahirapan, that God will impose within this 7 years tribulation period. Yun ang ating however, dapat nating pag-aralan muna, isunod natin ng mga churches next Sunday, Lord willing, is the church of Sardis, and then the church of Philadelphia, and then the Laodicean church before the rapture of the church. So, basahin ninyo ang Revelation. Mas mabuti mag-advance reading kayo para meron tayong kaalaman previously, and whatever yung inyong mga bagay na narinig, isulat ninyo, and kung loobin ng Panginoon, kung pwede kayong tumawag sa akin, pwede kayong mag-text sa akin in order to further enlighten tayo sa kanyang mga salita. So, God bless us, mga kapatid. We are praying for next Sunday sa ating Panginoon.